Po marami-rami. Lokal po ba? Or Whenever. Nag-aaral po ako, kahit binabati ko sila ng kaway, ayaw kasi maangot pa sila eh. actually, tanggap po. Kasi yun po, since mas matanda sa akin. Kahit balik-balik ka rin po, babae pa rin po yan. Kumbaga kahit nandun kayo sa scene na parang puro bastusan, kumbaga dapat pinoprotektahan mo rin po yung partner. So, F means, what does F stands for? I get it right. I think it's the forward word. Oh, F, so F bodies, as in yun talaga yun. Yes. So, is this movie meant to promote yung ganong galawan or para iwasan natin yung pag napanood ko? I think it's not to promote and it's not to prevent because socially I think it's already part of our norms na nung culture. No? I think it's more of how do we understand. Like if you're getting into it, what do you need to expect? Parang gano'n. Like at least it becomes more of a think tank for people na it's not easy to be in one. Pero hindi rin natin na in the norms na it's bad to be in one. Kumbaga it doesn't mean you become socially immoral by being part of it. So ayaw naming maglaro dun sa right and wrong. So I think the film is more intended into understanding what happens in those kinds of situations. Okay, direct last na lang. Saan nagsimula yung concept ng movie? By experience ba to? Hindi po kayo nagsulat ng kwento si Queen. So, si Queen. Yes po. Okay. It was her concept actually that na binuo namin for this one. So maybe si Queen ang right person to answer it. Yes po. So yung concept ko it's a collective story of my friends and me. So, simple lang siya. And we wanted to be simple kasi ito yung kwento na mas nakaka-relate yung mga tao. And believe me, sobrang uso na po to, lalo sa Gen Z ngayon. Like, maririnig mo halos ganyan yung mga kwentuhan nila when they're talking about their love life, their personal life. Ganyan yung parang common, etong movie na to, common to na nangyayari ngayon. And yun nga, since collective story siya ng friends ko, so medyo medyo personal. Pero ano naman, aliw kasi binago namin siya in a way na mas nag-focus kami dun sa natutunan namin after the experience. Not the whole experience but what happens after. Kasi, di ba, may mga bagay talaga na parang minsan kinakondone mo na, oh my God, hindi ako ganyan. Pero pinagdadaanan mo pa rin. And while you're there, medyo blinded ka, di ba? So, magiging tanga ka sa pag-ibig lalo. So, ang kailangan doon is what happens after. Uulitin mo ba? Would you do another cycle? O matututo ka na from that experience? And I believe na kailangan lahat tayo ma-experience natin yung mga bagay na ayaw natin. Para alam natin na kung ano yung gagawin natin after. Yung lesson yung importante. Thank you, Queen. So siguro sabi ni Queen, common na to sa Gen Z or sa mga katulad sa age bracket nyo. So tanungin ko na lang yung mga cast siguro. First, kung na-experience nyo na ba yung magkaroon ng F-bodies and kung ano ang perception nyo sa pagkakaroon ng F-body? Hello po. Sa akin naman po, di ko naman itatanggi na may times before na na-experience ko yung magkaroon ng F-body. And as character ko dun si Thea, parang nakaka-relate talaga ako sa kanya bilang isang babae na takot sa commitment. Pero again, phase lang yun ng buhay ko. Like, dun sa story, na phase lang din ng buhay namin noon na balang araw, like, one day, makikita din namin sarili namin mag-commit. Ganun. So, parang F-body is like a normal thing. Siguro sa iba, sa generation ngayon. Ako po, never ko po na-experience yung FUBU na tinatawag nilang F-bodies. Para kasi sa akin, maano akong babae, paano tawag dito? Stick to one ba? Ganun. Hindi ko po kasi ugaling mag-explore ng mga bagay-bagay. Stick to one F-body. Stick to one po. Actually, hindi siya matatawag na FUBU kasi
may love na nangyayari. Hindi siya F na talaga na nag-aano lang kayo. It's make love, ganun ang tawag. Kasi, pero po yan, hindi naman sa ano, pero sa opinion ko po, hindi ako pabor dun sa mga nangyayaring F-body. Yun pa. Sa akin po, ako po dito si Matt. Siguro, sa buhay, parang di ko rin po pa na-experience magkaroon ng fuck buddy. Hindi kasi, ano po kumbaga, ako ginagawa ko po, relasyon muna kasi matino po akong lalaki. Hindi, tsaka ano po, kumbaga, para sa akin ang kubo, choice nyo naman po parehas yan. Kumbaga, hindi lang isa yung papayag, dapat parehas kayo. Tsaka malay mo naman, habang nandun kayo sa situation na yun, matutunan yung mahalin yung isa't isa. Okay. Ayan, ako naman po, dumaan din ako sa ganyang, sa FOMO, pero wala. Once na nakita ko sa kanya na parang wala naman din pupuntahan, tinitigil ko na kasi ayoko din masaktan or makasakit. Ayan. Okay. Si Queen, sama na rin natin si Queen. Kasi siya nagpasimula nito. Okay. Queen, so, na-experience mo na ba yung F-foot body? Ako po? Oo, tapos anong perception mo sa ganong klaseng relationship? Nahihiya ako. medyo complicated yung naging experience ko with that one. I guess you would call it that, diba? Let's call a spade a spade. Ganon yung naging setup. Pero kasi, pumasok ako sa ganong setup kasi, so he was my ex. So, nandun yung thinking na baka it would ignite something again, yung ganon, yung parang, yun, na blindsided talaga. Ganon, yung kwento ni Denise doon sa story na pumayag siya kasi Matt and her ex, ganyan. So parang hindi pa siya makamove on, ayaw niya i-let go yung lalaki. So pumayag siya sa ganong setup. So eventually, nung na-realize ang wala talaga, tumigil na. So, kaya sabi ko sa inyo, medyo personal po yung story. Okay, sige. Thank you, Queen. Thank you, sa Second time mo gumawa ng movie sa dito na? I think it's my third. Okay. Yun yung previous mo is more on wholesome, yung fantasy. I mean, you mean the network where I came? Din dating ba? Yes. Paano ka napunta sa paggawa ng project with Viva Max? I had a story that was supposedly for another platform pero hindi natuloy. Tapos, yun lang. Kumbaga, I just tried looking for someone who would take interest in it. Tapos, na-meet ko nga si Atilan Carillo from 316. And then, that's it. After nun, we started working. I think this is my third or fourth already with them. Naging mahirap ba yung transition? Siyempre, yung mga ginagawa before is parang more on wholesome. Hindi naman. I think it's the same. It's just how yung atake lang yung medyo iba. The preparations are different. Pero, in totality, parang pareho lang naman. As a director, may more tatlong movie ka na with Viva Max. Paano mo inaalagaan yung mga artista? Kasi more may mga kitaan ng private part. Actually, what I do talaga is kahit on a very short span of time, I spend time with them too. I don't come in as a director actually kagad. I come in more as their friend, ask their limitations, ano pwede, ano hindi pwede. And I adjust to everything na pwede at hindi pwede. I never go like, ito dapat, so dito tayo. Kasi, ano yan for me, it's you're working as a group So kung alam kong hindi niya kakayanin dahil nga uncomfortable siya, pipilit ko, what do I expect material-wise, diba? So, kami ganon. Like, that's why ever since, before we start, kami ni Queen, we present to them how we're gonna do it. Ito yung shots na gusto ko, pwede ba ito o hindi? Direct hanggang ganito lang, okay, baguhin natin. And then we try and error that nang hindi pa sila nagla-love scene. So last part talaga kami nagla-love scene. Everything is choreographed. Even may cameraman, tinitingnan ko na muna lahat kung kita, may plaster ba, may wala. Ayoko kasi magsayang nung time of them doing it because I know what it takes for these kids to be on that position.
So as a director, responsibility ko to make sure na as short as possible, yun na yun. Pero maganda. Yung hindi siya mukhang minadali, pero hindi kami nakitaan ng plaster. Hindi yung after kay preview, parang 80% plaster yun na, ulitin natin. I never tried to do that with them. Kung uulit man kami, totally different setup or shot. Pero as much as possible, even if you ask them, we stick with take one. Definitely. Kasi I know what it takes for these kids to... And I always explain that to everybody. Kasi inisip ng iba, pag director ka ng Viva Max, parang, parang swerte mo. Hindi eh. For me, it's a challenge of how do you maintain that point of respect to your actors na hindi ganun yung mangyayari. And I always step outside. Yeah. Si Queen lang po yung iniiwan mo sa loob ng set. Okay. Yes. I never stand side by side with them. Naka-monitor. Kung maliit man yung room, nakataligod ako sa kanila, nakaharap ako sa monitor. Kasi for me, ang trabaho is to capture what they're doing. Not what they're doing. Hindi ko naman pwede i-record sa mata ko yun. Diba? So, monitor yung pinanonood ko. Kung tama ba yung nakukunan namin. So, teamwork talaga. Yeah, I think that's how we do it. That's why we can do it fast and efficient and properly because everybody takes part in the output ng pelikula. Okay. Thank you. Hi, sa girls. Hi, Kay Denise and Jade Candy. Marami na kayo nagawang mga movies with Viva Max. Uso kasi yung ngayon, yung paano yung inaalagaan yung sarili niyo pag gumagawa kayo ng mga daring ng scenes. Kasi yun naman sa trailer medyo may nakita naman namin yung trailer. So paano mo inaalagaan yung sarili niyo? Ako po sir, may restrictions naman po ako. Ang allowed lang talaga sa akin is hawakan lang talaga siya. So to take care of myself as much as possible, ina-avoid ko yung parang dumating sa point na magiging personalan na with the actor. Yung like, isasak na, gano'n. Or basta, alam mo na. So more on, mas gusto ko, confident ka kung naka-plaster ka? Oo, yes po. Siyempre po. SOP din naman po ng Viva yan. Okay. Thank you. Hi, Denise. Take question. Paano yung nalagaan yung sarili mo sa mga scenes na daily? Yun din po yung sa restrictions din po. Tsaka before pumunta dun sa love scene, kinakausap ko po yung partner ko na, uy, kahit lalaki siya, ano restriction mo? Kasi ako yung restriction ko, ganito ganito, ganyan. Tapos yun din po sa plaster, ganyan. Tapos every after love scene, nagwo-wipes po talaga ako. Or kung may wipes, ligo po talaga. Kasi pinagpapawisan po sa eksena minsan kasi mainit din or ayun, mainit. So, nag-share kami ng pawis ng isa't isa. Kaya kailangan po nagpupunas po talaga. Mahirap ba yun? Siyempre, prepare ka palagi na dapat eto yung gagawin ko. Mahirap ba yun as an actress? Hindi naman po. Kasi parang natural na po yun. Parang hygiene na rin kasi yung inaano natin dun before siguro mag-start, madali lang naman po kakausapin yung partner, yun, tapos sa magtutoothbrush, magmamouthwash, mag-wise, papabango onte para medyo mabango naman. And after, ganun din po, parang before and after care pa. May experience ko na ba yung may naka-kissing scene ka na bad breath? One question lang. Kasi hygienic ka kasi gusto mo lagi malinis. Meron din naman po, pero hindi naman siya naging sa akin. Okay lang, sige, trip mo yan Pero meron trip mo yan Diyan ka masaya Ano yung amoy? Basta amoy usok po. Yun. Thank you. Yun lang po. Thank you po. Thank you. That was Kiko Escuadro of ABS-CBN Entertainment. Up next, we have Jojo Gabinete of FEP. Ay, direct. Ito, anong intensyon ng movie? Wala namang intensyon na i-normalize yung pagkakaroon ng F-body o tsaka hindi naman sa magsasend ng wrong signal sa mga kabataan? I think hindi naman po. Kumbaga wala kami dun sa path of promoting it. Na if you're not part of this kinds of relationship, paduy ka. We never place that. Kasi we picked up the story na ganun na yung character ng lalaki. No? So it's a matter of what do you do when you get into that situation. Kasi like, after nag-break nila ni Denise, she was given a choice Siya yung pumunta doon, tinanong siya ni Mon kung okay lang ba talaga sa'yo. So, tinanggap niya, yun nga, tulad ng sabi ni Queen na, of course, everybody naman na naghihiwalay, there's someone on that
part na gusto mong i-check, baka sakaling a few love making can bring back the love, right? So perhaps yun yung stand niya, but apparently it wasn't enough, right? So wala kami dun sa promotion, wala rin kami dun sa pag-normalize. It was more of, we're just trying to show this is what can happen. And then it's up to you, yun nga sabi ni Queen, if are you gonna stay or are you gonna go? Kasi minsan yun din yung the longer we try to answer that question without going through it, the harder it becomes. Like, I have friends na never ng babae, na nung naka-experience mong babae, nasira yung buong pamilya. Because they never knew how it felt having someone na may gusto sa yung iba eh. Right? So, minsan yun yung nagiging problema eh. The longer you stay like straight, once you encounter something na on a bump in your life, may chances na mas magbi-break, mas malaki yung consequence, no? So, I think yun yung sinasabi ni Queen kanina na in a way, yung lesson niya, it's important also for us to at times, go outside their comfort zone and feel the uncomfort, and then maybe we learn more about ourselves. Yeah, pero totally wala kaming pinopromote po doon na tomorrow let's all look for our F-Buddies. Wala pong ganung mensahe si F-Buddies. Okay, thank you. Sa apat na artista, yung tatlo talagang mga bago, di ba? Pinakamainit na issue ngayon sa entertainment industry, yung exploitation, mga abuse. So, kayo bilang mga baguhan, paano nyo may iwasan? Kasi yung iba sinasabi na kaya hindi sila makatanggi dahil baguhan pa sila. Sa inyong palagay, ano ang dapat gawin? Candy? Like, naka-experience ka na ba ng gano'n na parang nagte-take advantage dahil baguhan ka? So far naman po sa akin, sir, wala naman po nagte-take advantage or like exploitation. And sa amin dalawa ng manager ko, malinaw naman yung stand ko din as a person na I know where to stand as a beginner sa industry na to. So sabi ko sa kanya, mas masarap ang kwento ng tagumpay pag nagsimula ka sa pinakamababa. Kaya kahit na like ilang movie pa yan na kami yung mga dadaan-daan lang, okay lang sa akin. As long as, yun nga, yung pinasok kong trabaho, alam ko kung saan lang din ako. Denise? Ako po wala pa namang ganong nangyayari kung na parang parang binibigyan ng parang gusto mo ganito. Wala pa naman po. Pero ako po kasi as a people pleaser. Aabot din po ako sa point na siguro mapapapayag ako sa ganung bagay. Pero alam niyo po yung tamang tao lang na nakasurround sa'yo, na magtuturo sa'yo ng ito ang tama, itong mali. I mean, pamatanda ako, alam ko na siguro yung tama sa mali. Pero meron pong mga na parang wala ka talagang choice. Kaya dapat nakasurround sa'yo yung tao is tama yung binibitawan nilang advice. Tinuturo nila yung tamang bagay sa'yo. Kaya yun po, pinapaligiran ko yung sarili ko ng mga taong matuturuan ako or mabibigyan ako ng magagandang advice para sa mga ganung bagay. Na walang mga personal na motivo. Opo. Yes, sobrang mga pinagkakatiwala ang mga tao. Kasi karamihan sa mga complainant ngayon, lalaki, diba? Sa akin naman po, wala naman po. Tsaka kung sakali naman po meron, baka pumayag ako. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang po. Hindi, kumbaga kasi nasa iyo naman po yan kung papayag ka o hindi. Pero yun nga po, tulad yung sinabi ni Candy, parang mas masarap maranasan yung tagumpay pag nanggaling ka po sa baba. Kumbaga paghihirapan po muna. Kahit tempting yung offer. Opo, kahit tempting po talaga. Pero syempre, magdadalawang isip siguro. Normal lang yung reaction. Kasi, paano kung maganda po yung offer, di ba? Ihiga ka lang naman. Pero naniniwala ka sa kasabihang lalaki naman walang mawawala. Naniniwala po ako. Wag ka lang po sigurong matitira sa buhay. Ewan ko sa'yo mo. Next. Tama din naman. Ayun po. Sa akin naman po, ayun, may mga nagme-message po na ganito, ganyan, offer. Ayun,
Ayun, Ayun, totoo. depende. Hindi, ayun, Depende, pag-usapan na lang natin mamaya. May tinanggap ka. wala po po. Di po. Wala pa. Wala pa. Pero pag dumating po siguro ako sa point na kailangan na po talaga siguro, ayun, papasukan ko na rin po siguro. At least nagpakatotoo ka. Diba? Anong pwedeng makapagpapayag sa'yo? Anong okay? Siguro pag kailangan na po ng pamilya ko. Ganun. Kung para sa pamilya ko. Gagawin yun. Honesto. Ano daw number mo? Are you totally closing your doors in that? Paano ka pa rin balikan yung Yung ano, music mo? music. As part Dahil of po sa that? group Oh, yeah. ngayon. Actually, ngayon po sa grupo ko ngayon, sing and dance din po. Pero open po rin, pa rin po ako sa acting. Pero mas, ano po kasi, siguro nasa puso ko na talaga yung pagpo-perform. Since Yung maaga ko grupo mo ngayon is? Sinta po. Sinta. Oh, okay. Yun So, po. with... Ataska, Christy, Sarah, and Angela. Yun, actually, Nagpo-perform pa rin kayo regularly? yes po, actually may show kami bukas kung pwede po kayo promote. Ayun, open pa rin naman po ako sa ano, Which one is more malapit sa puso niyo? acting Music. po talaga eh. Pero siguro nagstay na yung performing sa puso ko kasi since nag-start po ako talaga sa performer sa P-pop. Siguro iba pa rin po yung ano eh, iba pa rin po yung nararamdaman ko sa acting since yun po talaga yung pangarap ko bata pa. You've been doing Viva Max na for a while, no? And it's obvious na nag-enjoy ka naman sa ginagawa mo. Ano yung personally hatak sa'yo nung doing this kind of films, sexy films? Ano yung, you know, paano siya na-feed yung artistry mo sa katawan mo doing this kind of work? Ano po kasi pag umaarte po kasi ako, feeling ko, parang every time na may movie akong ginagawa, feeling ko nandun na ako sa pangarap ko. Parang nakuha ko na siya. Pero hindi po yung nag-stop sa akin para mangarap pa. So parang pag nakuha ko na tong pangarap na to, mangangarap ulit ako ng isa pa. Kasi parang libre lang naman po talaga mangarap eh, wala namang bayan. So walang pumipigil sa akin para mangarap. Tsaka pag umaarte po ako, iba po yung ano eh, nafe-feel ko sa puso ko na parang feeling ko kumpleto ako pag umaarte. Yun po. Salamat, Grace. Malipat lang ako sa ibang cast members. May mga ano kayo, fallbacks ba kayo? Like, apart from acting, may mga other talents ba kayo gusto nyo i-push kay Boss Big na kaya ko rin to? Meron mo ganun? Ako, sir, to be honest, wala po. Wala po akong pamilya. Acting lang talaga ang kaya kong gawin sa buong buhay ko. Magaling ka rin magpatawa, di ba? Maybe you could do hosting or comedy. Siguro po, sir. Siguro po. Okay. Someday. How about you, Mondo? Kami po naman may grupo ko po kami, BMX5 ko. So, Non-perform na regular. nagpe-perform din po kami sa Viva Cafe. Pero, ayun nga po, para po sa akin, mas gusto ko rin po talaga mag-acting po. Kumbaga, para ma-enhance ko rin po yung acting skill ko po pag habang tumatagal po. Kasama rin si Calvin. Yes po, kasama. Okay. Thank you. You know, to lead this film. Well, to be honest, matagal na po siyang concept. And then I was holding on to it. Kasi nga, parang gusto ko, parang ako yung gaganap. Kasi it was a personal story for me. Pero nung tumagal-tagal na, kasi nga, I had to think about a lot of things. So, especially now, so career move for me, nabawasan yung sexy. Since nagkaroon ng mga other projects na it would require for me to change my image. And then, since Denise naman yung napili bilang gaganap to na babae, I was confident. Pumayag ako na, okay, sige, let's do it with her on the lead. Kasi I know what she's capable and Denise is very, very talented. She's a very good actress. Kaya nung sinabi siya yung gaganap, I was okay with it. Kahit naman, part of closure for me na mas tanggap kung iba yung gaganap other than me. Siguro parang mas naging open ako na okay. Siguro nga super accepted ko na yung pangyayari of that part of my life. Kaya mas naging okay sa akin na iba yung gaganap. Okay, thank you. May reaction ko doon. Tuwa daw siya, ikaw. Kinikilig ako, te. Kung halimbawa lang na okay sa inyo yung magkaroon ng pack buddies, kunyari lang hindi, I'm not saying that it's okay with you.
Pero kung sakali lang na okay sa inyo, sino yung sa tingin mo gustong-gusto mo maging pop buddy? Siguro we could start with the boys muna para may suspense sa babae. From Calvin muna. Galing. Nag-iba kulay mo, pre. Ito, bata pa lang po talaga ako. Okay. Gusto ko na siya. Lagi ko siya napapanood sa TV. Si Marian Rivero po. Okay. Okay. Wala na iba. Siya lang talaga. Loyal. Okay. Simon. Sa akin po yung nagpatangkad sa akin. Si Miss Aramina po. Oh, okay. Hanggang ngayon maganda pa rin. Okay. Si Denise. Ako po marami-rami. Lokal po ba? Or Whatever. Okay lang. unahin po natin si Chris Hemsworth, sunod po natin si Paul Rudd. Sa lokal naman po si Ian Veneracion, Jericho Rosales. Depende na lang po kung sino papayag doon. Pero sige po, kahit sino doon. Okay. Napansin ko medyo mahilig ka sa medyo mature. Yes po. Mas mahilig po ako sa mas matanda sa akin. Pati in real life, check. Okay. Candy. Ano po, ilang beses na po akong nabash dahil dito. Pero di po talaga magbabago yung sagot ko. Si Mr. Paolo Abilino. Oh, okay. Opo, siya po talaga. Kasi wala lang, sexy niya tingnan. Na-meet mo na siya? Hindi pa po, pero sana. Kahit taga-atid lang ako ng tubig. Sir, tubig. Ganon. Siyempre gusto ko rin tanong si Direk. Direk Kasama ako. Oo, siyempre. Kung sakali lang. Naka-live ba to? Ito, naka-live. I think si Scarlett Johansson. Oh, Same. Mangangarap na rin ako, di ba? Local. Wala akong maisip sa ngayon. Si Usang Direk ayaw ko. Huwag sa Pilipinas. Malayong bahay ko, baka hindi na ako makabalik ng La Union. Baka sa Pangasinan pa lang, hinaharang na ako. Okay. Siyempre, sama natin si Queen. Ako po, lagi ko pong sagot yan, magkakatrabaho ko si Jericho. Wala na walang professionalism naman kagad. Okay. Okay, thank you very much. My next question is ano na yung nabago sa buhay nyo mula nung pumasok kayo sa Viva Max? Again, let's start with Calvin. Nabago. Nabago. Madami po, tulad ng sa mga ginagawa araw-araw. Ano ba to? Para po sa akin, ayun nga po yung mga ginagawa araw-araw, tapos yung mga kapitbahay nyo na hindi ka pinapansin dati, pinapansin. Sikat ka na sa inyo. Hindi naman po kumbaga kasi dati nung nag-aaral po ako, kahit binabati ko sila ng kaway, ayaw kasi maangot pa sila eh. Ngayon sila na po yung bumabati, ay napanood ko yung movie mo galing mo dun ganyan-ganyan. Sabi ko dati di mo naman po ako pinapansin Wala namang sinasabi tungkol sa mga physical attributes. Wala naman po. Okay. Denise. Akin po, sobrang laki po nung pinagbago. Unahin po natin dun sa sa confidence ko po, sa sarili ko. Dati po mahihain talaga ako, no joke po, mahihain talaga ako dati. Yan, kumapal lang po yung mukha ko sa showbiz, and also sa financially, hindi ko naman sinasabi financially stable na po ako, pero parang yung dating pinapangarap kong bilhin, nabibili ko na siya ngayon. Tulad ng yung chocolate, gano'n. Kasi po dati yung KitKat, Toblerone, ginto na po talaga sa akin yan. Ang chocolate ko lang po dati, Goya. Ngayon nakakabili na ako ng gusto kong chocolate, gano'n. Nakakabili na ako ng damit ko. Yun po, sobrang laki na pinagbago. Also, naging independent po ako ngayon. Parang babayad na ako ng sarili kong bills, na kung ano yun. Ayun po. Okay. Si Candy. Sa akin naman po, sir, minado ako na ang dami talagang binago ng Viva sa akin.
Kaya sobrang grateful po ako na sa dinami-dami ng babae, isa ako sa nakapasok dito. Una po doon, yung syempre lifestyle. Yung dating probinsyana, ayan, dito na sa Manila, ganon. So, di ba, sino mag-aakala na dahil lang sa Viva, posible yung mga bagay na yun. Pero, isa din dun po sa mga like, medyo nahirapan ako sa cost of living. Kasi pag Viva ka, kailangan mong mag-invest din, magpundar din, ganito, mamuhunan sa sarili mo. Pero para sa akin, ayos lang naman po lahat yun. Kasi, hindi lang naman po para sa akin to, kundi para din sa pangarap ko. Okay. Para tumaas yung standard of Opo, yun po, sir. Parang the more na na-challenge ako, parang mas nag-level up yung mga bagay-bagay for me. Okay. Last question. Ano ibig sabihin nung tattoo mong langgam? Ay, ano po to? Sige, kikwento ko po. Okay. Ano po siya? Heart, tapos may fuck you. Ay! Wait, okay. May middle finger, something. Okay. Heart siya. Nakaganon siya. Ang sorry nito before is, ayoko talagang magmahal na. Ayoko nang mag-commit. Just like sa role ko bilang Teya, dumating din ako sa point na ganon. Pero wala, ganon talaga. Papa-laser ko na lang. Oh, okay. Pero walang meaning na kung yung dahil masipag ka or langgam eh. Eto po, hindi po ito lang Ano ba yan? Ganon po siya. Parang langgam. Kalahating heart po, tapos nakaganon. Okay. Kasi pag inoferan ako ng love, ayoko sa'yo. Ganon yung maliit. before. Maliit yung Okay. Thank you. Bagets yung patingnan. If you don't mind, ilang taon na kayo? And ilang taon muna bago 22 po. 22. Ikaw, Denise? 21 po. 21. So, ganun kayo kabata. Pero when you started doing sexy films with Viva, ilang taon ka, Candy? This year lang po, ma'am. This year ka lang nagsimula? This year lang. So, 21. Si Denise kasi nagsimula sa 18 po. So, anong naging reaction ng parents nyo? Kayong dalawa. I'm particular sa mga babae, syempre, dahil mga lalaki parang walang pakialam yung mga nanay nyo eh. Okay. Yung sa mom ko naman po, suportado niya po ako at all costs. Nung bago ko to pinasok, in-explain ko na sa kanya, pinakita ko na sa kanya na ito yung Viva. If ever na masaktan ka, huwag mo na lang panoorin kasi wala ka ding choice eh. Gusto ko to. So, ayun, buti naman at naiintindihan niya ako kasi pangarap ko din naman to. Hindi lang naman to basta-basta paghuhubad. Sinabi ko sa kanya na, hindi man ngayon, pero maybe balang araw, mapoprove ko din yung point ko na may passion ako sa pag-arte. So, let me do this. Kasi parang nakikita ko din to as stepping stone. So, ayun, pumayag naman siya. Di niya na lang pinapanood. Denise? Ako po, since P-pop pa lang naman po ako, sobrang supportive na ng parents ko na bumabiyahe pa po sila from Baguio to Manila para manood ng show. Ganon. And nung umabot po, nung dumating po yung time na lumabas yung Viva Max. Actually, nanonood na po kami noon. Lalo na yung Death of a Girlfriend po ata. Doon kami unang namulat sa parang sexy na movie. Ganun. So parang tinanong ako ng parents ko nasa joke na kaya mo ba yan? Ganito, ganyan. Nung una po, ang sagot ko parang hindi ko pa kaya. Ganito, ganyan. Kasi parang 17 or kaka-18 ko lang po nung time na yun. Pero nung dumating yung time na na-offeran ako ng Viva, na kung gusto ko mag-Viva Max, parang tinanong ko po muna yung sarili ko kung kaya ko ba na gawin yung mga ganong bagay. And nung nakapag-decide po ako na kaya ko, kinausap ko po yung parents ko na gusto ko maganito, ganyan. Parang sila na tinanong nila kung kaya ko ba talaga, kung okay lang ba sa akin. Ayun po, napag-usapan po namin na okay sa akin. And then, ayun po, parang sige, total pangarap mo yan, susuportahan ka naman namin. Pero kung dumating yung time na hindi mo na kaya, pwede ka naman bumalik ulit dito sa amin. Ayun po. So, nakiwalay ka na sa parents mo? Yes po, nasa Baguio po sila ngayon. Nagsusolo po ako dito sa Manila. Okay. Are you presently in a relationship kayong dalawa? Me po, yes. So, reaction ng boyfriend mo? Actually, tanggap po. Kasi yun po, since mas matanda sa akin, mas okay po na naiintindihan na. Nung una po talaga, hindi talaga okay. Kasi, syempre kung ako rin yung nasa posisyon niya, na makikita ko yung boyfriend ko na magkakaroon ng kissing scene sa ibang babae, love scene, gano'n. Syempre,
pag hindi po ako, pag nasa kalagayan niya ako na hindi nawala siyang idea sa showbiz, sa work na ganun, magsiselos po ako eh. Kaya naintindihan ko rin po na time na nag-aaway kami about ano. Pero dumating po rin po yung time, siguro mga 2 months lang, nakapag-usap po kami na, ganito pala, in-explain ko lahat na trabaho lang yan, ganito lang yan. After yan, wala, magtutropa yan, nagtatawanan yan. So, umabot po sa point na, ayun, naintindihan din po niya. Siguro it takes time lang rin para maintindihan nila yung ganung bagay. Kasi since wala sila sa showbiz, hindi pa nila naiintindihan hanggat ipapaintindi mo sa kanila. Yun po. Nanonood ba siya ng mga pelikula mo? Pagkasama po ako. Yun po, pagkasama ako. Ano? Pero yung trailer, pinapanood po niya yung trailer. Ikaw, Candy, Po? are you in a relationship right now? Ano po, Yes ano? or no? Complicated ba? Complicated po. Or na lang po, or... So, I understand. No comment. Oo. Sige, I understand. Pero, so far, complicated, pero paano mo ito na-handle? Kasi, syempre, kahit paano na-apektuhan ka rin doon, di ba? Ay, opo. Or, nakakaramdam daw siya minsan ng may nagtitake advantage. In your case, kayong dalawa. Sa akin naman po, pag hindi naman po inutos na gawin ng director, hindi ko naman po ginagawa. And ayun, tatanungin ko po muna yung ka-excite ako kung ano yung bawal, kung ano yung pwede, gano'n. Ayun po. Same with Calvin din po. Kumbaga kasi ko, nandun pa rin po ako sa part na kahit ganito po yung ginagawa naming scene, nandun pa rin po yung respeto ko doon sa babae. Kasi kahit bali-balik ka rin mo po, babae pa rin po yan. Kumbaga kahit nandun kayo sa scene na parang puro bastusan, kumbaga dapat pinoprotektahan mo rin po yung partner mo. Trabaho lang po talaga. That's good. How about, tulad ng mga tinanong ko sa kanya, are you both single or in a relationship? Ako po in a relationship po, mag 5 years na po. Wow. So, reaction ng girlfriend mo? Sa ngayon po, medyo nag-aaway-aaway po kami. Pero katulad nga po na sinabi ni Denise, pinapaintindi ko na lang din po sa kanya na work lang. Ayun po. Tsaka, ano naman po kasi sabi ko, trabaho to, sabi ko ako inaasahan sa bahay. Sabi ko, hindi naman pwedeng parang kung ano yung gusto mong gawin ko, yun na lang, ayun lang. Kumbaga, may sarili din naman po akong desisyon. Kumbaga, para sa future naman din po yung iniisip ko. Hindi lang po para sa pansarili ko po. Thank you, Mon. And of course, Calvin. Ayun, complicated din po. Dapat kayong dalawa eh. Ni Candy, para maswak kayong dalawa. Ayun, okay naman po sa kanya. Suportado niya naman po sa ginagawa ko. And ayun, ini-explain ko naman po sa kanya lahat kung ganito, ganyan, gagawin namin to. Ayun, okay naman po. Kayong dalawa yata. Kayong dalawa na nga lang eh. Pero, I don't want to, pero bakit sinabi mong complicated? In what way? Kayo ba? Hindi. Yung totoo? Hindi, ano lang po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Ba't ka kasi nagagaya ka? Ganun din ako eh. Parang kayo. Oo nga, parang kayo. Oh, di ba? Iba yung reaction eh. Basta... Bakit hindi ka makatingin sa kanya ng diretso? Hindi kami talo, ma'am. Okay. Okay. Hindi ko kinukuha yung sagot mo. Mahigpit po yung parents niya. I see. So, ayaw nila nagpapasexy ka. Yung boyfriend. Ganun po. Okay. May pagka-conservative, in other words. Ikaw, sinabi mo komplikado rin yung... At ano naman rason? Complicated po kasi, ayun nga po, ayaw ko pang mag-commit. Ganun. Kasi gusto ko na pag nagmahal ako, the second time around, gusto ko kaya ko na ipagsigawan sa buong mundo. Char! Yun na. I see. Okay. But anyway, good luck to all. Candy, saan ka mas nahihirapan sa harap ng camera? Magpa-sexy o umiyak?
Para sa akin, sir, nahihirapan po ako pag yung role is kailangan kong maging malandi. Oo, like yung inaakit ganun. Kasi nakikringe ako pag nakikita ko yung sarili kong nanggaganon. Pero pag in terms naman na umiiyak, like nakakaawa, I think kaya ko naman siya. Kasi nagawa ko naman siya before na. Tapos pagdating naman sa love scene, sir, siguro po makukonsider ko siya as basic. Hindi naman basic, pero siguro ano na lang, parang di na ako masyadong affected. Ganun. Mas scary. Oo, mas scary ko na siya. Denise, ikaw, saan ka mas sila? Magdrama o maghubad? Ano po siguro, kasi never, sa akin po talaga, never po magiging madali sa akin yung paghuhubad. Siguro yun na po yung pinakamahirap na ginagawa ko sa buhay ko. Pero ano naman po, nakikita ko naman na it's arte lang yung ginagawa ko. Sa iyak naman po, actually dito sa movie na to, puro iyak po talaga ako. Nakaka-drain po. Pero nandiyan po si Ate Queen para, ano po, may secret po kasi dyan para mapaiyak ako. Hindi, iba yun. Kailangan niyo po akong sigawan. Iyakin po kasi akong tao, so pag pinapagalitan ako or onting hoy, yan na lang, iiyak po talaga ako. So pag hindi na po talaga ako makaiyak dito sa eksena sa F-Bodies kasi puro iyak po talaga to. Sinisigawan po ako niya ate, sabi ko, tayo sigawan mo ako please. Ni Queen, hindi ni Derek. Hindi po nagagalit si Derek eh. Ayun po, sinisigawan po ako ni ate. Pag ano ba yan, napakatagal. Pero hindi po siya personal na sigaw. Like, tetulungan mo ako, sigawan mo ako, iiyak ako gano'n. Ayun po. Monica, saan ka mas nahihirapan? Para po sa akin, nahihirapan po ako medyo sa drama kasi masayahin po akong tao eh. Kumbaga kahit may problema po ako, lagi lang po ako nakangiti. Di mo po ako makikita nakasimangot. Ganun na po. Pero sa pagpapasexy po, lagi naman po ako nakahubad. Di mo makikita akong nakadamit pag nasa bahay po. Ayun po. Ayun, ako po siguro sa drama. Kasi minsan po dumarating ako sa point na nauubusan na ako ng panguhugutan. Ganun. Ayun. Yung paghuhubad naman po. Ako nung una lang po talaga ako nahirapan. And nung nagsunod-sunod naman, wala, normal na lang din po na trabaho na lang. Ganun. Is ano ang bagong skills na natutunan mo while filming F-Bodies? I think this is for the cast. Ngiti-ngiti si Calvin Sisters. Parang ko may bago po siyang natutunan. Ano yan? Calvin? Ano yung skill na yan? Ano ba? Tumbling. Humaisip. Para po sa akin marami. Kasi habang sa akin po kasi parang pag gumagawa ka po ng ganitong mga bagay, mas marami na dadagdag si skills mo. Kumbaga na-enhance mo po lahat. Ako rin po, ganun din po yung sagot ko. Marami po tayong marami po kami natutunan ng bagong skills sa namin na marunong ka pala nun, hindi mo lang alam kasi hindi mo pa natatry gawin. So yun po yung maganda every time na gumagawa kami ng project, may bago po kaming natututunan. Yun po. Sa akin naman po, after doing this project, mas tumaas po yung level of confidence ko. Kasi aside sa may nakakahalubilo kang ibang tao ulit, may nakikilala kang mga bago, syempre may mga characters ka na na-unlock na hindi mo nagawa before. And ayun, katulad po ng sinabi ni Mon, marami rin po akong natututunan, lalo na sa pag-arte po. And sa mga love scene, patuloy ko pa rin pong ini-enhance lahat. Ayun. What's the cutest name you can call your FUBU? Or if magkakaroon ka ng FUBU, anong itatawag mo sa kanya? Kung ba na kayo, baby. Baby. Sa akin, Tot. Tot lang. Wala, bakit? Oo, di ba? Sa akin po, bro o tol. Since wala naman pong label, di na kailangan ng tawagan na cute. Para hindi obvious. Sa akin po, bossing.
Boss? Bossing! Thank you for being so game, answering the question. And this is our last one. For all, kasama po si Direk, hanggang saan ang kaya mong gawin para isalba ang relationship nyo ng partner mo? Alvin? Siguro po sa akin, lahat, kahit ikamatay ko pa yan. Sa akin po hanggat humihinga pa ako. Hindi kasi ako po yung tipo ng tao na hindi mo halata na sa akin na mapagmahal po ako sobrang low key ko lang po kasi. Pero pag ako po yung mag-isa, kumbaga naiisip ko lagi yung girlfriend ko. Kumbaga hanggat may hihinga pa ako ipaglalabang ko. Ako po gano'n din, pero hindi naman siguro abot sa point na mamamatay na ako pa. Pero ano po kasi, hanggat kaligtas-ligtas yung relasyon, hanggat worth it yung relasyon na pinaglalaban ko, ipaglalaban ko po talaga. Pero pag lumalaban ako na hindi na lumalaban yung partner ko, parang hindi na siya worth it ipaglaban eh. Kasi parang ako na lang yung may gustong mag-work pa. Yan. Hanggat gusto niya. Yan. Siguro po, ilalaban ko pag alam ko worth it pa. Kung deserving po yung partner ko ipaglaban. Kasi ang hirap po pag ipinaglaban mo yung alam mong bagay na hindi talaga para sa'yo. Kasi naniniwala po ako na pag may bagay ka na binitawan, mas gagaan at saka mas may room pa for something better. Pero if alam namin na we both deserve each other, like nagmamahalan kami, why not, di ba? Why not patawarin? Why not ipaglaban? Why not samahan mo habang buhay? Oo. Direk? Sorry, Direk. I think same nung sagot ni Denise. Hanggat gusto lang niya. Kung ayaw niya na, I don't think there's a point na lumaban. I don't see relationship na kailangan ipaglaban. Kasi kung gusto mo, hindi ko kailangan lumaban. We fight together on the obstacles, on the hardships of the relationship. But for me to fight for you, parang hindi dapat gano'n. So hanggat gusto niya. Hanggat gusto niyang kami. Pag ayaw mo na, ayaw ko na rin. Ganun na lang din ako. Masayot na siya. So, obligasyon natin para siguro yung gusto nila tayo lang. Diba? Sabi ni Sir Mel, teach you to tango daw. Walang baguhan ng hands. Walang baguhan ng answer. Yun na yun. Paki-write up daw po yun. Nagbago yung answer niya. Hindi, wala. Hanggat kamatayan daw po. Sino yung nagsabi hanggat buhay pa? Hanggat humihinga. Hindi, pero magbabago ba yung isip ko? Bata pa naman. Pero hindi magbabago ang isip ninyong i-promote ang pelikula ninyo. So it's time to promote it and a few words for everyone. Thank you. Before we wrap up, Calvin? Ayan, please watch F-Buddies this coming September 3. And kasama ko dyan Simon Mendoza, Dennis Esteban, Candy Piloso, and directed by Direk C. Pasqua. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Inaaya ko po kayo na manood ng F-Buddies. Ayan po sa September 3 na. Ayan, kasama ko po dito si Calvin Reyes, Dennis Esteban, Candy Veloso, and directed by Direk Sid Pasqua. Hi, I'm Denise Esteban po. Panoorin niyo po ang F-Buddies na nalalapit na September 3. Kung gusto niyo pong makikita ng pagkakatanga sa jowa, kung gusto niyo pong balikan yung moments na naging tanga kayo, panoorin niyo po itong F-Buddies and written by Queen Carillo and directed by Direk Sid Pasqua. Kamali ka na pinito. So, ayun lang po. Thank you po sa inyong lahat. We are inviting you all to watch F-Buddies this coming September 3, exclusively on Viva Max. Kasama ko po dito si Miss Denise Esteban, Mon Mendoza, Calvin Reyes, and directed by Direk C. Pasqua, and written by Miss Queen Carillo po. Lahat po, marami po makaka-relate dito. Thank you po. Unang salamat for giving us an opportunity to at least share more about F-Buddies, and we hope by September 3 you all get to watch it. And yun po, starring si Candy Veloso, Denise Esteban,
Mon Mendoza and the Forest Cabin Rest. Written by none other than Queen Carillo. Thank you so much po. Queen, would you like to say a few words for everyone? Yes, hello po. So, iniimbita ko po lahat ng mga naging tanga sa pag-ibig, nagpapatanga ngayon sa pag-ibig. At para sa mga, basically sa lahat ng tao uminig, panoorin nyo na po ang F-Buddies. This coming September 3, only on Viva Max, starring the beautiful people in front of you, and of course, directed by the XC Pastor. There you have it. Congratulations.